Sinabi ko na rin 'to ilang beses na, pero siguro kailangan lang rin talagang ulit-ulitin ano, okey? Si Honasan at saka si Kerubin, hindi natin narinig si PRRD, okey, na sinabi 'yan. Ang the best consolidation vote, okay, ang the best Dutertista vote is to accommodate the request of PRRD sa 10. Ang +2 ay dapat manggaling kay Inday. Okay? Ilang beses ko na itong na-discuss, pero yung ibang mga tao diyan na nahihirapang pakinggan ang mga sitwasyon ng botohan, okay? Kasi parang nalito pa sila. Nag+2 si PRRD kasi ganito, ganyan-ganyan, eme-eme, ganyan-ganyan. Sinabi ko na rin 'to ilang beses na, pero siguro kailangan lang rin talagang ulit-ulitin ano, okay? Si Honasan at saka si Kerubin, hindi natin narinig si PRRD, okay, na sinabi 'yan, na ine-endorse niya 'yang dalawa na 'yan. Kung talagang ine-endorse yan ni PRRD, dapat in-endorso niya na 'yan nung nandito pa siya sa Pilipinas. Okay? Nung nandito pa siya sa Pilipinas. Pero hindi ginawa. Wala din reiteration sa part ni Miss Anilet Abansenya or sa part ni Kong Pulong, wala ring reiteration na dapat iboto si Honasan at si Kerubin. Okay? And ako, ito ang ano, no, ito ang tingin ko diyan. Ganito rin ang tingin ni Attorney Trixie. And even si Crisette, meron din siyang post kanina about it. Na ang Honasan versus Kerubin, above anything else, okay? Hindi siya endorsement, siya ay isang mensahe. Okay? Siya ay isang mensahe. Kasi, although si Honasan, I think Honasan is a family friend of the Dutertes. Si Kerubin ay hindi. Si Kerubin ay hindi. Okay? Kerubin has a son who is actually a close-in security of Bongbong Marcos. Si Kerubin ay endorso ng One Sambayan ni Antonio Carpio. Si Kerubin ay nagsisimba para sa good governance kasama si Franz Castro, Teddy Casino, Luke Espiritu at iba pang mga makakaliwang grupo. So I do not think that PRRD really endorses Kerubin. Sabi ko nga, hindi natin narinig na inendorso yan galing sa bibig ni PRRD. Yun ay mensahe lang na galing kay Kong Pulong. Okay? Yun ay mensahe lang na galing kay Kong Pulong. At kahit si Kong Pulong, wala rin siyang reiteration tungkol dito kay Honasan at saka kay Kerubin. Okay? On the other hand, nakita natin ang mga reiteration ng +2 galing kay Inday at galing kay Inday on Senator Amy and on Camille Villar. Okay? Also, dun sa mga nagsasabi na mga galit na ayaw suportahan si Inday kasi sinusuportahan niya si Amy, ganyan-ganyan. Just to burst your bubble, sinuportahan po ni PRRD si Senator Amy. Let's not be fact resistant here. Okay? Ang tanging sinasagot lang ng mga tao pag sinasabi ko na itinaas ni PRRD ang kamay ni Amy Marcos, ang tanging sinasabi nyo lang sa akin ay, iba na kasi ngayon. Paano naging iba? Nilatrack ba ni PRRD yung kanyang endorsement kay Amy Marcos? Niretrack ba? Sabi ni Aquahead, Cinto Valmera, Duterte lang ako, walang dagdag period. Kung ayaw niyo pong suportahan si Inday Sara, wala po tayong dapat pag-usapan. Okay? Wala po tayong dapat pag-usapan. Kung ayaw niyo suportahan si Inday Sara, ako presidente ko yan si Inday Susuportahan ko siya. Hindi naman tinatablan ni Inday yung 10, wala tayong dapat pag-usapan. Pero si Inday, hinihingi niya yung +2. Ngayon, kung ayaw mong ibigay kay Inday, wala tayong dapat pag-usapan. Kasi hindi mo naman pala sinusuportahan si Inday Ako sinusuportahan ko si Inday. At hindi ko iiwanan yung desisyon niya. So, ngayon kayo, kung sinasabi niyo, +10, ay ano lang kami, Duterte lang kami. Kung ayaw niyo pag-suportahan si Inday, wala tayong dapat pag-usapan, huwag kayo dito. 'Di ba? Ayun. So, kung 10 lang yung iboboto ninyo, bahala kayo. Bahala kayo. Okay? Kasi ibig sabihin nun, ayaw nyo suportahan si Inday. Kung ayaw nyo suportahan si Inday, wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ko kayo mapipilit kung ayaw nyo suportahan si Inday. Yun yung fundamental difference natin. Okay? Yun yung fundamental difference natin. Ako sinusuportahan ko si Inday. Okay? So, yun. So, ngayon, sila, sinasabi lang nila, doon sa endorsement ni PRRD, kay Amy Marcos, hindi, nagbago na kasi ngayon. Bago pa kasi yan ng arrest. What does that change the endorsement of PRRD? Was there any retraction of the endorsement of PRRD on Amy Marcos? Wala. Kaya yung mga nagsasabi dito na if you really want to listen to PRRD, you listen to him well. Okay? You listen also to the things that he is not saying. Ganon. Gusto nyo makinig kay PRRD, tinaas ni PRRD yung kamay ni Amy, pero ayaw nyo pa rin, di ba? Hindi ko
ko na alam kung ano yung gusto ninyo. Okay? Hindi ko na alam kung ano yung gusto ninyo. But sa akin, sabi ko nga, naiintindihan ko na yung iba are very emotional about this. And you can be emotional. However, you also have to remember that we have a fight to win on May 12. We have a fight to win on May 12. And we need to send the 12 of them to the Senate. Kung 12 ang kailangang manalo sa side natin, let's make them win yung 12 na yan. Now is the time to consolidate. Yung mga galit ninyo, lagay nyo muna yan sa likod ng sasakyan, okay? At balikan nyo yan pagkatapos ng 12. Walang nagsasabi na wag na kayong magalit kay Senator Amy. Kung meron pa kayong singilin sa kanya, singilin nyo rin. Walang nagsasabi na wag siyang singilin. Okay? Pero Inday needs her in the Senate now. Ilang beses nang sinabi yan ni Inday. Kailangan niya si Amy sa Senate. Ma'am Joey, may mga friends ako umuwi dyan sa Pinas, hindi sila maka-access. Sa Comelec, ang link outside Pinas lang pala. Sana naman may privilege din bumutood. Yung pre-online voting, saka yung marami pang hindi naka-register. Ako nga eh. Ayun. So yun. Ilang beses na sinabi ni ni Inday. Ayun. So ngayon, eto si Tata naman, sabi niya no to Amy, ganyan-ganyan. Well, Tata, isang hindi ko maintindihan sa inyo. Imbis na mag-no to Amy kayo na mag-no to Amy, na in-endorse naman ni Inday at in-endorse naman ni PRRD. Okay? So, hindi nyo mapagkatiwalaan si Amy dahil ganyan, for some reasons. And okay naman yon, feelings nyo yan eh, walang problema yon. Pero sana, ang nino-no ninyo is no to Bam Aquino, no to Tulfo, no to the Alyansa. Sana yun yung nino-no ninyo. Diba? Kasi pagka no to Amy ka na no to Amy ka ngayon, sa totoo lang, ang tawag dito, a lot of people would also think na bakit no ka rin ba kay Inday? Pinapahina nyo rin yung posisyon ni Inday. Diba? Ayun. Sabi ni Tata, kailan siya inendorso? Tata, gusto mo bang umakyat? Gusto mo umakyat? Sino yung tinatanong mo? Gusto mo umakyat? Kaming mga taga Davao, hindi kami kakamputa o bangag senador, sabi ni Tata. O bilis, gusto mo umakyat, Tata? Parang hindi ka naman nagpa-follow sa live ko eh. Ilang beses ko na in-explain yan kung kailan in-endorse si Amy eh. Imbes na mag-no to Amy ka na mag-no to Amy ka ngayon, eh in-endorse na nga ni Inday, in-endorse na nga ni PRRD yan si Amy. Mag-no to Ben Tulfo ka, mag-no to Erwin Tulfo. No to Manny Pacquiao, no to Lito Lapid, no to Bam Kiko. Yun yung ino mo ng ino. Diba? Hindi ko alam kung bakit kailangan front center yung galit ninyo at the moment. We have a fight to win on Monday. Bakit? 2 araw na lang. And you still want your pain to the front and center of the election when in fact leeg ni Inday ang nasa linya ngayon. Yung kanyang impeachment ang nasa linya ngayon. Ayun. Asan ka na, Tata? Pwede kang umakyat para ma-explain ko sa'yo ng mabuti, harap-harapan. Kung hindi mo napanood hindi ka nanonood ng live ko, bibigyan kita na dedicated itong live ko para sa'yo. Para i-explain ko sa'yo na in-endorse nga ni PRRD si Senator Amy October 8, 2024. On the same day na inendorso siya, okay? Na inendorso siya, inendorso ni PRRD si Kong Marcoleta, si Vic Rodriguez at iba pang mga local officials, local candidates. Ngayon, kung gusto ninyo na i-reverse yung endorsement na yon, paano nyo nasabi na hindi na yon ang choice ni PRRD? Diba? Ang reasons nyo kasi, yung ibang mga reasons dyan, bakit hindi kasama si Amy sa Duterte? Ganyan. Kasi hindi naman siya sumapi ng PDP at all. Yung Duterte is PDP-based. Yung 3 independent na nandun sa PDP na 10, nag-PDP sila. Hindi naman siya lumapit sa PDP at all. Ayun. So, ayun. O, tatanasan ka na.
Kasi kung hindi mo makita yung ano, pinost ko na yan eh. Kaka-feeling ko minsan yung mga tao pa ulit-ulit na nagtatanong dito, hindi naman talaga kayo nagfa-follow sa akin eh. Kasi kung nag-follow kayo sa akin, nabasa nyo na yan. Ilang beses ko nang pinost yan. Diba? Last year pa yon, delete na yon kasi pinakidnap ni Marcos. O paano mo nasabi na delete na yon? Sino nag-delete, ikaw? Sino nag-delete, tata? Ikaw ang nag-delete? Sabi ni President Bangag, nakita ko yon, tinaas ni PRRD ang kamay ni Aimee. Ang himitok siguro ng mga galit kay Aimee dahil hindi pa siya nakikidnap, kaya naisip nila na baka nagbago ang desisyon ni PRRD. Eh bakit sila nag-iisip para dun sa matanda? 'Di ba? So ibig sabihin, akala ko ba si PRRD lang yung papakinggan? Eh hindi naman ni-revoke ni PRRD yung endorsement niya kay Aimee. O bagkos, si Inday, in-endorso niya si Aimee pa, at yung pag-endorso ni Inday kay Aimee ay napaka-fierce. 'Di ba? Sabi ni Pennote, balikan niyo impeachment kay Corona. Sining niyo if uubra yung mabait lang na senador o dapat matalino. Si Marcoleta at Aimee lang ang may ganun na quality sa lineup nila. Hehehe, sa true lang. Correct! I think Marcoleta and Senator Aimee are really, really necessary pagdating sa impeachment trial ni Inday. Imagine the tandem of Marcoleta and Senator Aimee in the Senate. They can move mountains. Yung tambalan nilang dalawa na yan. Ayun. Sabi ni Princess Anne Casanova, Joey, balik mo yung 30K na kinawat mo sa mga OFW. Princess Anne Casanova, okay, would you like to come up? Kasi ito ay paulit-ulit rin na sinasabi nyo sa akin na kung saan ako ay nag-publish, nag-liquidate ng resibo, okay? And in fact, if you can actually show to me na meron akong 30K na na-receive, okay? Na meron akong 30K na na-receive, right now, I'm going to transfer it back. Princess Anne Casanova. Kaya mo bang gawin yan, Princess Anne Casanova? Wala. Kasi panay kayo, cheap talks. You come up to me right now, show me the receipts na meron ako na-receive na 30K na kinawat ko sa mga OFW. I'm going to return it right now. Give me the bank account information. I'm going to transfer and I'm going to do it live. Bilis! Hindi kayo yung mga katulad ng mga tao na nakakatakutan ko. Princess Anne Casanova. Okay? Bilis! Hindi kayo yung mga taong kakatakutan ko. Eh kayo gusto nyo i-absolve yung mga sarili ninyo. Kayo ang tinatanong eh, nasa napunta yung mga pinagkukuha nyo sa EDSA. Tapos ang gusto nyo magtatanong ako sa ibang tao.